Nagpahayag ng paghanga si Coach Tim Cone sa Chinese Taipei. Ayon sa kanya, karapat-dapat sa panalo ang nasabing koponan. Bukod kay Coach Tim Cone, nagbigay din ng pahayag si Justin Brownlee sa pagkatalong nalasap sa mga kamay ng Taiwanese. At ang Tall Blacks, sinabing nakapokus na sila sa bakbakan ngayong linggo laban sa Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, pakisubscribe, like and share na lang muna para pareho tayong updated. Matapos ang mainit at makapigil hiningang bakbakan ng Gilas, Pilipinas at Chinese Taipei na sinaksihan ng ating mga kababayan, hindi lamang sa telebisyon kundi maging sa venue ng laban, walang nabanggit si Coach Tim Cone kung hindi karapat-dapat ang Taiwanese sa nasabing panalo. Narito ang kanyang pahayag. Tutukan natin si Coach Tim sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Sa tingin ko, yung Chinese Taipei, napaka-impressive nila. Maraming beses namin silang hinabol, umasa kami na mababasag sila doon. Pero hindi sila nagpatinag Nanatili silang kalmado, bumibira ng matitinding tira. Napaka-impresibong panalo at karapat-dapat sila sa panalo. Tama si Coach Tim Cone doon, karapat-dapat ang Chinese Taipei sa kanilang panalo. Ang bigat kasi ng ginawa nila kagabi Kahit kinayang habulin ng Gilas yung lamang nila tapos nakalamang pa rin tayo or ang Gilas Pilipinas, hindi talaga sila natinag doon. Kalmado yung mga kamay nila. Bawat bitaw ng bola, nasa ere pa lang, pwede mo nang idagdag sa score nila yun Ganun kasolid ang ginawa ng Chinese Taipei kagabi. Obviously, hindi na nagulat si Coach Tim base sa kanyang pahayag. Unang-una kasi dito pa lang sa Pilipinas, sinasabi na niya na malakas ngayon ang Taiwan dahil nagpalit sila ng coach, nagpalit din ng players. Yung dating naturalize nila na si Gajanga, ngayon local player na nila, di ba? Hindi lang actually si Gajanga lahat sila. Ang ganda ng performance, ang ganda ng ginawa nila doon. Walang duda na nag-improve ang basketball sa kanilang baluarte. Pero in fairness naman talaga sa ating koponan, ginawa nila ang lahat para makahabol at kuhanin ang panalo. Pero sa tindi at tigas ngayon ng Taiwan, hindi nila kinaya talaga. Para sa akin, pwedeng sabihin talaga na ibang-iba sila ngayon. Hindi mo makikita sa kanila yung kaba. Walang ganon. Hindi katulad dati dito nung bakbakan sila ng Gilas Pilipinas sa Field Sports Arena. Parang sa loob ng isang taon, ang dali nilang natanggal ang dating mentality, ang dali nilang makabuo ng kumpiyansa na dati wala sa kanila. In short, grabe ginawang training at team building ng grupo at ang resulta, gumawa sila ng kasaysayan. Bukod kay Coach Tim Cone, nagpaunlak din ang kanyang pahayag si Justin Brownlee matapos ang bakbakan. Sa kanyang pahayag ay kaagad nitong inamin na nakabawi na ang Chinese Taipei sa pagkatalo nito sa Gilas nung nakaraang taon kung saan tinambakan ng Gilas ang nasabing koponan sa score na 106-53. Bukod dyan, sinigundahan din ito ang sinabi ni Coach Tim na madaling nakakakamada ng matitinding birada ang Chinese Taipei sa kabila ng kanilang pagkahabol. Narito ang kanyang paglalahad. Tutukan natin si Justin sa report ni Denison Ray Dalupang na Inquirer. Credit sa kanila sa Chinese Taipei. Nakabawi na sila nung huli namin silang makaharap, di ba? Katulad ng sinabi ni Coach, nakakabira sila ng matitinding shot sa tuwing sinusubukan namin kuhanin yung rhythm or magabul kami. Nakakasagot agad sila ng maayos doon. Napakahirap na laban yon, kaya congrats sa kanila. Sa totoo lang kinilabutan talaga ako sa ginawa ni Justin Brownlee kagabi. Kung titignan mo kasing mabuti, ganun na ganun din yung ginawa niya sa China nung Asian Games Hinahabol niya or nila sa pamamagitan ng pagkamada ng matitinding tres. At kagabi si Justin, grabe yung tres niya. Hindi niya talaga binigaw yung ating mga kababayan sa aspetong yun. Ang problema, hindi kaya mag-isa ni Justin yun Kailangan talaga pumutok din yung ating mga player or yung mga local, di ba? Pero in fairness naman sa ating mga players, sa ating mga local players, ginagawa nila yung trabaho nila talaga. Sinusubukan talaga nilang basagin ng wall na alam nating nakaharang sa kanilang dadaanan bawat opensiba nila. Pero hindi talaga pumasok yung mga tira nila dun Kahit yung free throws, makikita mo talaga na hindi pumapasok. Dagdag pa yung malagkit na depensa ng Chinese Taipei. Yung dapat sure ball na kay AJ Edo sa pasa ni Justin Brownlee mula sa kabilang court, nahabol pa at naagaw ni Gajanga, di ba? Ganon kalagkit ang depensa at ganon sila kabilis kagabi. Tingnan niyo yung turnover ng Gilas. Meron silang 17 turnovers. Yung Chinese Taipei, meron lang silang 7 ata yun. 10 kagad ang bentahe ng kalaban, di ba? Yung tres ng Taiwanese, meron silang 15. Yung Gilas, 10 lang sila. 8 ata doon kay Justin Brownlee at 2 kay Dwight Ramos. Yung puntos ni Brownlee, 39 points, 6 rebounds at 8 assists. Pero yun na nga hindi niya kayang mag-isa yun. Pero walang dapat sisihin doon Kitang-kita naman kasi na nahirapan talaga Gilas Sobrang dikit lang talaga ng Chinese Taipei kaya hindi nila naikasay yung rhythm nila ng maayos kahit nakalamang pa sila sa 4th quarter ng bakbakan. Tumitira naman ang ating mga players pero marami talaga yung sablay Sablay na hindi mo pwedeng isisi sa kanila kasi yun yung pulso nila nung time na yun.
And tama si Brownlee, madaling nakakabalik ang Chinese Taipei kahit nahahabol sila ng Gilas Pilipinas. Kung yumukod ang Gilas Pilipinas sa Chinese Taipei sa isang dikdik ang bakbakan, madali namang ginulpi ng New Zealand ang kalabang Hong Kong sa score na 51-92. Bunga niyan, pareho na ng kartada or 4-1 ang magkaribal na koponan, ang Gilas at ang New Zealand. At base sa inilabas na simpleng pahayag ng Tall Blacks, handang-handa na sila para harapin ang Gilas Pilipinas. Narito ang kanilang pahayag. Tutukan natin ang Tall Blacks sa kanilang official IG or Instagram account. Tapos na yung trabaho. Linggo na ang focus. Magkita tayo sa Spark. Grabe po yun. Eto na yung pinakamabigat na laban ng Gilas Pilipinas sa tingin ko lang. Ang baba ng moral nila ngayon dahil sa pagkatalong nakuha sa Chinese Taipei. Parang hindi pa sila nakakabangon. May problema na naman sila ulit. Sa ngayon, hindi na issue yung pagod dito kasi unang-una, pareho silang bumiyahe. Yung New Zealand kasi, sa Hong Kong din sila lumaban. Katulad ng Gilas sa Taiwan, di ba? So pareho lang silang bumiyahe dito. Balikan natin yung pahayag ng Tall Blacks. Yung focus nila ngayon, ang laban ng Gilas sa linggo sa kanilang baluarte. Ibig sabihin, handang-handa na sila dito. Ano man ang mangyari, desidido silang kuhanin ng panalo. Hindi lang para sila yung manguna sa grupo nila ngayon, kundi para makabawi na rin sa pagkatalo sa ating baluarte noong November. Katulad ng Chinese Taipei, nagpalit din ng players ng Tall Blacks. Tapos tayo, nakulangan pa ng isa, di ba? Si Kai Sotto dahil sa injury. So ngayon, wala na yung dating amoy nila. Bago na sila ngayon, di ba? At base sa nakita natin kagabi, medyo kulang talaga tayo sa height. Yung player ng Chinese Taipei na malaki, dominado niya talaga yung loob Nahihirapan makapasok ang Gilas Pilipinas. Hindi naman natin sinasabi na ganun din ang magiging resulta ng laban ng Gilas at Tall Blacks. Pero malaki yung posibilidad na dominahin din ng Tall Blacks ang loob kasi nga wala si Kai Sotto na dati sinandala ng grupo ni Coach Tim Cone. At isa pa may tira din sa labas ng New Zealand katulad ng Chinese Taipei kung saan pinutukan tayo ng matinding tres kagabi. Panigurado kung hindi mababasag ng Gilas ang opensiba ni Corey Webster, uulan ulit ng tres sa Spark Arena. Kaya dasal natin, sana maganda yung pakiramdam ng ating mga players sa linggo kapag nakaharap nila ang Tall Blacks. Kasi hindi talaga biro ang sasagupain nila matapos matalo sa Chinese Taipei. So guys, maraming salamat.